Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Marian Allende mula sa Elevate Youth Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Una sa lahat, Pastor Bong, Happy Youth Month po! Happy Youth Month din sa'yo, Marian. Yes, and praise God po sa inyong mensahe kanina. Kumusta naman po kayo? Hindi naman. Good to know po. Ngayon po, simulan na po natin ang ating mga katanungan. Una na po, syempre, ang mga kabataan mahilig mag-advise. So, papaano po kaya natin malalaman kung ang ibinibigay nating advice or guidance sa ibang tao is from the Lord or from us? Yan. Siyempre, napakaliwanag ng sinabi ng Panginoon kay Timoteo. Sabi niya, be diligent to present yourself approved before God, di ba? Not to be ashamed, by rightly handling the word of truth. Alam mo, minsan nandiyan na yung word of God, no? But make sure na tama yung paggamit natin, tama yung pagbasa natin, na sa gayon magabayan yung mga tao ayon sa katotohanan ng Diyos. Kasi kung opinion lang natin yon, siyempre subject yun sa maraming bagay na katanungan at maaring hindi yun magiging matibay na pundasyon. Kundi kailangan ayon yun sa sinasabi talaga ni Jesus. Hindi yung ina-assume natin ano yung sinasabi ni Jesus, kundi ano talaga yung sinabi ni Jesus. Kasi sabi ni Jesus, if you hear my words and apply them, you are like a wise man who builds his house upon the rock. Kaya dumating man yung bagyo, yung bahay matibay pa din. So ganun din ang buhay natin. So when you give our advice, make sure it's according to the word of God at tama yung paggagamit ng word of God. Kasi minsan binagamit yung word pero hindi naman ayon sa konteksto. Kaya make sure na tama yon. And of course, led by the Holy Spirit para hindi yung motive mo, hindi masama, hindi. Kasi minsan mag-a-advise ka, word of God, pero may ulterior motive, no? Make sure na walang ganon. Kasi siyempre, si Lord alam niya yung ating puso. Kaya allow yourself to speak with the power of the Holy Spirit. Amen. Sticking to the Word of God, yun naman po sa pangalawang katanungan. For sure, marami pong nakaka-relate dito. Pwede pa rin po ba ako mag-share ng truth kahit na nagsistruggle ako or madalas akong mag-fall sa sin? Alam niyo, ang katotohanan, hindi dependent yan sa atin. Hindi dependent sa ating lakad, hindi dependent sa ating katapatan. Truth yan eh. Truth will never change. Yan ay universal kahit saan. Minsan nasasabi mo isang katotohanan na maging ikaw, nagigilty ka dahil hindi ka lumalakad ayon doon. At alam mo rin yung consequence ng hindi mo paglakad sa katotohanan. Kaya nga, kunyari pag sinabi natin, Jesus is the way, the truth, and the life, totoo yun. Hindi mo pwede mag-uwi yan. Kahit hindi ka lumalakad sa Diyos, yun ay katotohanan sinabi mo. Di ba? Kaya, kung gusto mo lang ma-enjoy talaga yung katotohanan na yun, make sure you follow the Lord. You follow the truth. Okay? But, hindi yan dependent sa'yo. Pero Marian, gusto ko lang balansin ito ha. Kaya, kung alam mo yung katotohanan, para lalo kang maging credible, siyempre, ilakad mo yung katotohanan. Diba? Yun ang importante. Kaya, bagamat ang katotohanan hindi dependent sa'yo, kailangan pa rin, ikaw naman bilang mensahero ng katotohanan, ay lumakad ka sa katotohanan. Yan, hindi dependent sa atin. Ngayon naman po, para sa ikatlong katanungan, papaano ko po i-share yung truth sa mga taong nagawan ko na ng mali dati na hanggang ngayon, masama pa rin yung tingin sa akin? Paano ko po sasabihin sa kanila na ako ay bagong nilalang na? Ayan, siguro, kung gusto mong malaman lang na ikay bago na lang, unang-una humingi ka ng tawad. Kasi baka marami, kaya naman sila galit pa sa'yo, hindi mo naman inaako yung responsibilidad ng iyong pagkakamali. Ngayon, kung humingi ka naman ng tawad, kung mayroong kaakibat yun na dapat na aksyon, gawin mo rin. Sabi niya, let there be, show the fruit of your repentance, di ba? Kung may utang ka, magbayad ka, di ba? Kung hindi naman, bigyan mo sila ng pag-asa, magbabayad ka. Pasalamat ka na lang sa Diyos. Pag sinabi lang, hindi, nakalimutan mo na yan. Yun, malaking bagay yun. So, ibig sabihin, humingi ka ng tawad, gawin mo yung nararapat gawin, kung talagang para maniwala silang totoo ka nga. Di ba? Kunyari, kung iniwan mo yung asawa mo at pwede ka pa naman bumalik, edi bumalik ka na. Ayusin mo na yung buhay mo. Pakita mo yung bunga ng iyong ugnayan kay Jesus Christ. Amen. Praise God po sa inyong mga kasagutan, Pastor Bong. At ngayong buwan ng Oktubre po, ang Elevate at Next Gen ay nagdiriwang ng Youth Month. Nasa puso ng ating simbahan ang pag-empower sa kabataan through the Next Gen Kids Ministry at Elevate Youth Ministry. You can make an impact, be part of this movement of building a Christ-driven young generation dahil you're only young ones. So kahit nasa anong generation ka man, step out in faith and make
make an impact and empower the youth today. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless po!